Mas malawag daw ang traffic sa Maynila. Pero ipit naman daw ang mga produkto, mga material sa paggawa ng iba't ibang produkto at mga serbisyo at mga produkto, pati na mga pagkain. Ang European Chamber of Commerce of the Philippines ay nanawagan ng alisin na ang lahat ng truck ban sa buong Kamaynilaan. Mula sa lungsod ng Maynila, nakatutok live si Steve Dayusa. Steve. Mike, hanggang ngayon tila wala pa rin gustong magbigay daan sa pagitan ng mga trucker at mga driver. Gayun din ang pamahalang lungsod ng Maynila sa usapin itong truck ban. Ang kaso kapag nagtagal, Mike, at hindi agad na-resolba, yung problema na iniinda ngayon dito naman sa pier ay posibleng maramdaman sa mga pabrika. Magtutuloy-tuloy yan hanggang sa mga tindahan hanggang makarating sa ating mga tahanan. Ito ang mensahe ng pagtutol ng mga miyembro ng Alliance of Concerned Truck Owners and Operators o ACTU. Sakop nila ang may 6,000 truck na humahakot ng imported goods mula sa mga barko sa South Harbor. Pag-alis ng mga nagprotesta sa pier, saglit pang nagkatensyon. Hindi ko alam kung sino nag-request dito sa pulis na to na pumesto sila dito. Kami wala kaming balak manggulo. No? Kahit naman sabihin mo pang dali nila buong PMP rito, titindigan namin yung aming pinaglalaban. Hindi naman kasi to usapin ng Maynila eh. Sa totoo lang, hindi rin to usapin lang ng traffic eh. Ang tingin namin dito, usapin to ng ekonomiya. Pagbalandra sa mga dumaraang truck naman ang tugon ng mga miyembro ng Integrated North Harbor Truckers Association. Sabay harang sagit para hindi makabiyahe ang mga truck na hindi nakiisa sa truck holiday. Sa North Harbor, ibinababa at ikinakarga mga supply palabas at papasok ng Maynila galing Visayas at Mindanao. Mula raw materials papunta sa mga pabrika hanggang sa canned goods at iba pang pagkain na diretso sa mga supplier ang hindi nakabiyahe. Nakatenga ang mga crane, walang tumatakbong truck sa kabila ng window hour na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Simple lang daw ang hiling nila, ipareho sa kasalukuyang MMDA truck ban window sa umaga na 9 a.m. hanggang 5 p.m. Pag umaalis kami ng Laguna, alas 12, inaabot pa nga kami ng alas 5. Ano pa kaya ngayon? Ano pang mangyayari sa amin? Pero pinaninindigan ni Mayor Joseph Estrada ang mas maikling window na 10 a.m. hanggang 3 p.m. Perwisyo na sa traffic, wala pa raw pakinabang ang lungsod sa mga dumaraang truck. Kaya panahon na raw para alisin ang cargo port sa lungsod, gaya ng planong ilipat sa Batangas Port ang bagsakan ng mga cargo at kalakal papuntang Katimugan, Luzon at Subic Port naman para sa mga papunta sa Hilagang Luzon. By transferring it to the Batangas Port and Subic. Okay. So then it will take 6 months before that can be realized. Hindi po talaga kami after sa pera nila. What we're after is the discipline. Ang gusto lang namin, magtino tayo. 6 na buwang adjustment period ang ibinigay sa mga trucker at driver kaugnay sa ordinansa, saka raw muling uupuan para pag-aralan. Sa kabila ng mga protesta, tingin ni Estrada at tagumpay ang unang araw ng implementasyon ng ordinansa. The ordinance stand, the lifestyles, kahit na mag-huelga sila mag-huelga, hindi kami pwedeng ma-implementation nun. Pati pabrika, maluwag ngayon. Pati mga market, sulay titinda ngayon. Pati mga warehouses, maluwag ngayon. Kung yan ang tinutukoy nilang solusyon sa problema. Mike, banggitin din naman natin na may ilang mga grupo ng mga trucker na nakipagkasundo nung pumagit na ang MMDA doon sa pakikipag-usap sa pamahalang lungsod kanina. Bigyan lamang daw sila ng parking space para hindi sila nakahambalang sa kalsada tuwing umiiral itong truck ban. Ang kaso, Mike, mas marami yung mga lumahok dito sa Huelga. Katunayan dyan yung mga nakikita nyo sa ngayon na pag-pile up ng mga cargo container, mga nasa hanggang 3 hanggang 4 na palapag na ang taas niyan dito sa North Harbor. Doon sa South Harbor kanina nung ating tingnan, nasa mga hanggang 5 palapag na yung taas ng mga cargo container doon. Kasi normally, yung mga cargo container na ibinababa mula sa mga barko, dinediretso na yan sa mga truck para diretso ang biyahe. Ang kaso, dahil nga walang biyahe ngayon, nakatenga sila dito sa pier. Ang sabi ng mga nagwelga, magpapatuloy yung kanilang kilos protesta hanggat hindi sila nabibigyan ng ikangay win-win solution sa problemang ito ng truck ban. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Balik sa iyo, Mike. Maraming salamat, Steve Dailisan.